Just one day after this deadly plane crash, we've watched as crews have worked tirelessly to clear the debris from North Military Trail. This as we learn the names of the 3 victims in this crash. The remaining pieces of the plane that crashed Friday were towed away one day after the crash. This happening the same day Boca Raton police identified 81-year-old Robert Stark, 54-year-old Stephen Stark, and 17-year-old Brooke Stark as the 3 people who died in this crash. They were all related. The trio was inside a Cessna 310 that had just taken off from Boca Raton Airport on Friday morning. The NTSB says around 10:20 a.m. the plane went down a mile south from the airport along Military Trail, right near I-95. The plane went up in flames on impact. A plume of fire and smoke Pablo Tefer drove right into as he was traveling northbound on Military Trail. North Military Trail remains closed Saturday evening as crews continue to work through the night to clear up the road. Due to this crash happening on train tracks, Amtrak has announced all trips between Jacksonville and Miami have been halted. In Boca Raton, Nakaya Cuero, CBS News, Miami. Isang araw lang matapos ang malagim na pagbagsak ng eroplano, nasaksihan natin ang walang humpay na pagsisikap ng mga tauhan na ilinisin ang mga labi mula sa hilagang bahagi ng daan ng militar. Kasabay nito, nalaman na rin ang mga pangalan ng 3 biktima sa trahedyang ito. Ang mga natirang bahagi ng eroplano na bumagsak noong Biyernes ay tinanggal isang araw matapos ang insidente. Sa parehong araw, kinilala ng pulisya ng Boca Raton sina Robert Stark, 81 taong gulang, Stephen Stark, 54 na taong gulang, at Brooke Stark, 17 taong gulang, bilang 3 taong nasawi sa pagbagsak ng eroplano. Magkakamag-anak silang 3 at sakay ng isang Cessna 310 na kakalis lang mula sa paliparan ng Boca Raton noong Biyernes ng umaga. Ayon sa NTSB, bandang 10:20 ng umaga, bumagsak ang eroplano 1 milya sa timog ng paliparan sa kahabaan ng daan ng militar, malapit sa I-95. Nagliyab ito sa mismong pagbangga. Isang ulap ng apoy at usok ang tinahak ni Pablo Tor habang siya'y bumabiyahe pahilaga sa daan ng militar. Nananatiling sarado ang hilagang daan ng militar hanggang Sabado ng gabi, habang patuloy na naglilinis ang mga tauhan ng kalsada. Dahil sa pagbanggang nangyari sa reles ng tren, inanunsyo ng Amtrak na kansilado muna ang lahat ng biyahe mula sa Jacksonville papuntang Miami.